iilan kami, Panginoon. Gaya ng sinasabi lagi ng aming pastora, Panginoon, nasa dalawang nagtitipon, Panginoon, 2-3 nagtitipon. Ikaw ay nasa gitna namin, Panginoon. Lord, para sa mga kasamahan namin na nasa kanilang bahay, Panginoon, gabayan po sila, Panginoon, at hinihiling po namin sa iyo, Lord, na ang mapag-aaralan namin salita, mabuting salita mo ay may maging aral sa buhay namin, Panginoon. Hindi lamang po sa aming pansariling kabuhayan, kundi maipahayag din ito sa aming mga kaibigan, pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu na samahan po kami sa gabing ito. Maraming salamat po sa iyo. In the mighty name of Son of God, Jesus Christ, we all pray. Amen. Amen. Yes, our topic for tonight is about live with the right conviction. Yes, Lord. What is conviction? What is your conviction to? Conviction is, in general, conviction means it is a strong persuasion or belief. Mga paniniwala po. Mga pansariling paniniwala. Ano nga daw po ba ang living with the right conviction? Bakit kailangan nating mabuhay na may mga sariling paniniwala? At ano ang magiging epekto nito kapag walang sariling paniniwala? At nasabi nga daw po ni Martin Luther King, without conviction, you are not worthy to live. Parang medyo masakit po yung parang pandinig, parang I am not worthy to live kung wala akong conviction pala sa buhay. Kasi yung conviction masasabi na nga daw ang mga taong walang conviction ay yung mga madaling magpalit o magbago ng isip kapag sila ay nalalagay na sa alanganin. Siguro naman po minsan ganun din po tayo pag yung nag-aalinlangan. Minsan hindi naman nawawala sa sarili natin yung mag-alinlangan kung saan po ba tayo lalagay sa tamang pero meron din, kahit na ganun ang pangyayari, meron pa rin po tayo mga sariling paniniwala natin na nasa puso at isip lang po natin iyon. But not only with conviction, it must be based on the truth. Kailangan po yung conviction ng mga tao, sarili natin, kailangan nababase din po sa paniniwala sa Panginoon. Kasi mahirap lang po yung conviction na sarili-pansarili lang. Kanya-kanyang conviction sa mga tao. Minsan po na maling conviction, narinig mo, akala mo tama. Napasa sa iba, napasa sa kabila, napasa sa iba, hanggang sa pasa-pasa na yung mga maling conviction. Lumaganap na sa pamilya, lumaganap sa mga anak, sa mga apo, hanggang sa yun na naging conviction, paniniwala ng buong pamilya. Minsan nag-aaway-aaway pa po, hindi po ba? Sa isang maliit lang na bagay. Ang tao po kasi talagang marupok, mahina, maraming pagkakamali. Kaya kailangan po talaga kaya nga po dito sa Japan, sa kanji nila, ang tao, ang histo, nakaganyan po yung histo nila yung sa kansulat nila Kasi ang histo, tao, yan po. Kapag walang isang nakasalalay, tutumba. Yun ang sulat nila dito, histo, ganun po. Kailangan yung paniniwala mo, kailangan magtugma, maging iisa, hindi yung paniniwalang mali. Kung alam mo mali ang isa, kailangan maipaliwanag mo sa kanya ng maayos para magsama-sama ng maayos, magkaliwanagan. Kasi hindi po pwedeng iisang paniniwala lang. May kanya-kanya tayong nilakihang pamilya. Minsan tama, minsan mali, minsan nagkakamali, minsan may pride. Kaya kailangan po, tao, magsama-sama po. Amen po. Kaya nga po, talagang kinakailangan magbasa ng Biblia kasi that this book shall not depart on your life and you should meditate it day and night. Hindi lang po basa lang ng basa, kundi alamin natin ang katotohanan at kahalagahan nito. Kasi minsan mapapansin po natin, hindi po ba sa Biblia ang halos lahat ng katagang binibitawan ng Panginoon ay puro malalim po, puro kataga po, kalinhaga po yung mga
At bakit po kaya minsan nakakapagtaka? Malalim na nga yung sa Biblia, hindi pa po talaga malaman kung ano yung ibig sabihin ng nilalaman nito eh. At minsan yung paniniwala. Siguro, yun na nga pong sinasagot. Nagtanong na yung tao, ang sasagot pa ni Lord, isa rin katanungan. Matalinhaga eh. Nagtanong ka na, hindi mo na alam, talinhaga pang bibitawan. Siguro kaya naging ganun. Pinipilit ng Panginoon na kailangan malaman mo. Intindihin nyo ng mabuti. Intindihin natin bakit kaya. Kaya kung tayo lang, kung sa atin lang, hindi po talaga natin makakaya ang intindihin agad-agad ang mga nilalaman ng Biblia. No? Kailangan po talaga humingi ng taimtim na hiling sa Panginoon na ibigay ang katotohanan at liwanag ng mga bawat salitang nandito. Kasi kahit po minsan matalinong tao, hindi niya kayang abutin yung sense na nakalagay doon sa salita ng Panginoon. Hindi po ba? Amen po. Kaya nga halos karamihan ng mga tao, sino man sa atin, kahit saan lugar, kahit sa isang basa, kapag nasabihan ng konti, talagang nayayanig po agad eh. Kasi minsan may mga sariling conviction na mali eh. Minsan po, pero minsan, mapapaisip ka na lang, mali pala ang ginawa ko. Mabuti pa yun, yung gano'n, yung nalaman yung mali ang ginawa niya, mabuti pa po. Eh, yung paano po yung mga ibang taong mali ang conviction nila sa buhay. Minsan, katulad po, may isa sample po ako, no? Eh, hindi po sa pag-ano na, hiling ko na rin po ito kay Lord na ipapahayag ko po ito ngayon sa inyong harap. 2 to 3 years ago, nagtrabaho po ako sa... minsan po kasi po ako, pag nababagot ako sa buhay ko, iniiba ko po yung estilo ng buhay ko. Eh. Nagtrabaho po ako ng medyo maiba-iba naman. Nagtrabaho po ako 2 to 3 years ago ng nagluto ako sa isang bagong club na bagong bukas. Kusinera. Ay, favorite ko kasi magluto. Gusto ko magluluto. Sige, punta ako doon magluluto. Okay, di nakapasok po ako. Eh, Guzen, yung naging yung babae doon, kasamahan ko nung araw sa club ng mga kabataan, 20 years, kasikatan, 24, 25 years. At that time, ang inyong likod ay 46 kilos. 46 kilo lang ako noon. Tapos siya, at taba-taba niya noon. Ako noon, payat ang haba ng buhok. Siya noon, mataba, maiksi buhok. Ngayon, 17 taon nagkabaliktad. Siya yung payat and mahabang buhok. Ako naman yung matabang maiksi buhok. Misang, ano nangyari sa'yo? Ha? Cook ka na? Oo, bakit? Kumain ka ng luto ko. Yung gano'n, sa siburi, yung gano'n. Tapos trabaho, pasok. Minsan, pag wala pang tao, lalapit siya sa akin. Nandun siya sa gilid ng pinto. Parang nakaganon yung, ginasanda niya yung mukha niya doon sa ng pinto, sa gilid, sabi niya. Message from Kazuko. Misang, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala. Na nandyan ka na. Ha? Bakit? Nagluluto. Bakit tinatawanan ko lang siya? Hindi siya makapaniwala kasi nung araw na yun, yung mga panahon ng kagandahan, kasikatang, dumadaloy ang pera, alas, lunod na lunod sa alak, hindi niya akalain na yung number 1 nung araw. Hindi niya akalain kasi isang kusinera na lang na mataba na, sinabok, nagluluto na lang, naghuhugas. Siya ngayon ay sexy na, katrabaho pa rin, maiksi ang buhok, mahaba ang buhok, sexy. Kabaliktaran ng mga pangyayari. So, hindi ko siya pinapansin sa kanyang sinasabi kasi ako meron ako sariling conviction sa buhay ko eh. Una-una kahit noon pa, hindi mo ako mayayanig kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, basta ako meron akong sariling buhay ko. Okay lang. Tapos sabi niya, tinatawanan ko lang siya. Nung minsan naman may time, alam niya, siguro nabalitaan niya, nung time na medyo bago-bago pa yung car ko, sabi niya, may car ka daw pala eh. Hindi niya alam malayo nakapark eh. Tapos nung minsan, nung naglinis ng hapon doon sa trabaho, may nakaparadang bulok na kotse doon sa harapan, sabi niya, yan ang car mo, no? Ha? Hindi ko na po siya sinagot kasi alam ko, hindi niya alam kung anong kanyang sinasabi. Hindi niya alam. Pero kung katulad ako, sabihin ko lang, Lord, pigilan mo na ako, Lord, pigilan mo ako. Kung parang gusto ko sabihin na,
huwag kang pupunta ng Kokobunji dahil pag nakita kita sa Kimes Home. Yung mga ganung talaga ba na, pero kung sa mapag nakita ko naman siya, siguro hindi ko naman magagawa sa kanya. Sigurado naman na magbabaw naman yung head ko sa kanya. Panera, ganun lang po yan. Hanggang ganun lang. Hindi ko siya kayang patulan sa kanya mga sinasabi kasi iba yung conviction niya sa conviction ng buhay ko eh. Kumbaga sa akin, graduate na po ako sa mga ganung bagay. Inaikot ko na kung anong gusto ko mangyari sa buhay ko. At happy na ako sa ginagawa kong pagluluto na ganun eh. Kasi tahimik naman ang buhay ko eh. Oo, ganun na nga ako. Hiwalay ako sa asawa, nagluluto, nagtrabaho. Nasawa na ako sa pangaral sa gabi naman. Pero yung kasi nung hostisya, sinasabi nila, luto naman kasi mahilig ako magluto. Yun ang ano. Pero siya, kung titingnan ko ang buhay niya, wala naman nagbago magmula noon. Ganun pa rin. Diba? Pero kung iisipin, kanya-kanya po tayong conviction, hindi ko lang pwedeng i-touch yung conviction niya sa buhay niya dahil igagalang yun ang ano niya. Pero gusto ko magtrabaho, kumita ng maraming pera para maibigay ko ang luho ng aking anak. Baliktad kami. Ako naman, ayoko na magtrabaho sa gabi. Gusto kong samahan ng aking anak sa paglaki. Kasi minsan lang maging bata. Isa pa po, ang alam ko ginagawang aral sa akin ni Lord ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Kasi umiiyak ako sa kanya noon yung 3 anak ko. Lumaki nang wala ako, hindi ko man lang namalayan kung paano sila lumaki sa pag-aalaga. Kaya straight ako sa anak ko, makakaiba. Kaya kailangan po maging igalang lang din po kaya lamisa. Pero bilang kasi naging Kristiyano na rin, pinapayuhan ko pa rin po sa kanya na huwag ganyan, baguhin mo ng buhay mo kasi hindi maganda yung ganyan. Marami kang pinagsisinungaling ng tao, ganito, ganito. Hindi ko rin po nakalimutan i-share sa kanya yung mga magagandang bagay na ganoon. Amen po. Yeah. At marami din tao ang nabubuhay sa kasinungalingan. Kasi bakit ko nasabi? Kasi yung iba ko, naniniwala kasi sila na sila ay pangit. Katulad yung mga nagtatrabaho na iba na kailangan ko magpaganda, kailangan ko magpaganito, pabawas ang taba. Ganito, naniniwala sila. Pero yung mga paniniwala pong ganun, ay maling-mali po. Sapagkat God is the only one who speaks the truth. Kasi binigay po niya tayong 2 mata, mga mata, na makita natin ang katotohanan sa buhay. Kung ano ang tama at mali. Kung ano ang masaya at hindi masaya. Mga kamay na para magtulungan. Hindi po ba? Aanin pa po natin ang ating mga kamay. Kung isa na lang, kung 2, kung wala na po tayong kamay, tsaka na natin maisip na gusto natin tumulong. Hindi po ba? Minsan nakakalimutan kasi talaga natin eh. Marami naman, kahit ako, lagi na lang ako. Pero, kung pag nakakita lang sa TV ng wala na siyang paa, wala na siyang kamay, tsaka lang maisip, ay ako meron, kailangan magambaro ako. Madalas gano'n naman po tayo, di ba? Hanggat hindi pa minsan, huwag na daw po natin antayin na may mangyari pa sa atin bago natin malaman na regalo pala ito ng ating Panginoon sa atin. Di po ba? Binigyan ng buong katawan na nilagyan sa unahan ng isip. Lalo na para sa mga babae. Bakit sa itaas yung isip? Para unahin yung isip kaysa sa puso. Di po ba? Para maisip ang mga katotohanan. At binigyan ng bibig para maipalaganap ang mga katotohanan na aayon lamang sa mga tunay na nangyayari. Di po ba? Amen po. Yun po yung mga regalo ng Panginoon sa atin na nakakalimutan ng gamitin. Ginagamit lamang minsan sa mga pansariling buhay. Lalong-lalo na katulad ng naikwento ko kanina, medyo nakakalimutan niya na medyo parang over na siya sa akala niya sa buhay niya. Akala niya kasi number 1 na siya, yung tama na yung right way na ginagawa niya. Hindi niya alam na medyo nakakalimutan niya si Lord. Pero naipaalala sa kanya, sana po, kumusta na siya ngayon, sana naman nasa magandang kalagayan siya ngayon. At kanina, bago ako pumunta rito hapon, pinagdasal ko rin siya, sabi ko, pasensya ka na at medyo isi-share ko ang nangyari sa ating dalawa noon. Ito sa kanya. At humingi rin ako ng kay Lord. Amen. Ito po sa Romans 12, 1-2. Romans 12, 1-2. Therefore,
I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paguhin ng mga pag-iisip kung alin ang tama o mali. Do not be conformed to this world. Di po ba? Kasi yung minsan makamundo na talaga yung mga pag-iisip. Ano kaya? Para hindi po tayo ma-conform sa mga makamundong bagay. Kinakailangan po talaga na kumapit kaya sabi, huwag kang bibitiw. Ano kaya ibig sabihin na huwag kang bibitiw sa mga, no? Parang ang hirap isipin kung hindi ka Kristiyano, hindi mo talaga maintindihan kung ano ibig sabihin ng huwag kang bibitiw na yun eh. Ano bang sinasabi, huwag kang mawala sa presensya ng Panginoon. Yun lamang po eh. Kasi napapansin ko yan, mag-aaral. Pero, pag minsan may ilang araw na, hindi, 2 araw, makalimutan mo mag-aral, parang ang dali kang parang, sabi nga daw po eh, mahirap daw po ang nag-iisa. Bakit po? Kasi madali ka na daw siluin ng kalaban eh. Kaya-kaya ka ng siluin daw. Narinig ko yan sa YouTube sa pag-aaral po. Mahirap ang taong lagi nag-iisa. Kung may problema ka, nag-iisa ka, mahirap daw po yung ganon. Kasi sisiluin ka na madali ka ng masilo. Hindi ka tulad ng 1, 2, tunay nga 1, 2, 3 kayo. Yun po ang ibig sabihin siguro na may magpapayo pa sa iyo. Parang nagising ako sa katotohanan. Kakatakot, mag-iisa ako. Nakatakot. Ano sabi pumapasok sa isipan, hindi po ba? Amen po. So that you may prove what the will of God is, and that which is good and acceptable and perfect. Yun po ang sa Romans 12:1-2. You can never live with the right conviction if you never feed your mind correctly. But if you feed your mind with all of God's love, you can see that all things is working for good. Hindi po ba? Nakikita din po natin yan na kung straight ka lamang po kay Lord. Ako napapansin ko rin po yun eh. Once na talagang straight ako kay Lord, ang bilis po ng niya sa akin. Ang bilis ng paglingap ng pagmamahal niya sa akin, pagbalik ng pagmamahal niya. Nadadama ko po lagi yun. Amen. Alam ko po yun. Alam ko po na kahit ganun pa rin ang buhay, ang dalawa nito ako na kahit ganun pa rin ang buhay, alam ko po may kasagutan pa rin yun pagdating ng araw. Hindi man sa ngayon, pero hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa na darating ang panahon. Kailangan, firmly, stand firm. Huwag ka magbabago at nakakatakot pong tumalikod. Diba, Pastora? Nakakatakot tumalikod kasi pag tumalikod ka, kung kailan ka tatalikod sa Panginoon, yun ang sasakop sa iyo, 7 kalaban, 7 kaaway. Biruin mo yung katigasan ng ulo mo. Pag tumalikod ka, 7 times 7. Diyos ko po, ang dami ng tapang mo na. Kaya pala siguro nung wala pa ako kay Jesus, ang tapang-tapang ko nun, siguro hindi lang yung hindi lang ito yung sumasahib sa akin, no? Ang dami-dami. Kaya pala, pagkatapos kong maghalit nung harap, pagkatapos kong maghalit, siguro, lumayas na yung kalabas, sabi ko, tapos na. Natapos na, yung ko lang maiisip na re-recall ngayon, yun pala yung mga pangyayari yun. Sinamahan ka lang ng mga parang guluhin lang yung kaluluwa mo, no? Kaya pala, minsan parang, tapos na. Natapos na. Ginulo ka lang nang hindi mo alam. Wala kang alam kasi wala kang katatagan, hindi mo kilala si Lord. Pero ngayon, inihiling ko sa Panginoon na ako po ay gabayan niya tayo. Dagdagan po ang pagmamahal, lalo para po tayo maging buo. Amen. Diba? Yes, Lord. At ang sabi ni Lord, stand and live with your right conviction. Opo. And the true and right conviction means that you are willing to sacrifice and even to die for. Even to die for, number 1, the truth about God. The true and right conviction means that you are willing to sacrifice
and even to die for. Number 1 is the truth about God. Second is the truth about the Bible. Pangatlo ay the truth about Christ. Pang-apat po, the truth about the Holy Spirit. Nararamdaman mo ba ang Holy Spirit na dumarating sa buhay mo? Nararamdaman mo ba na sinasamahan ka nito? Nararamdaman mo ba na sinusunod mo siya? Nararamdaman mo ba na ginagabayan ka niya? O alam mo na nandiyan na siya sa'yo, iniiwan mo pa siya, tinatalikuran mo pa siya? Hindi po ba? The truth about salvation, kaligtasan. Anong tinatahak mo sa buhay mo? Alam mo na meron tayong race sa buhay, ng panalo na tayo pagdating ng panahon, nandoon na. Panalo na eh. Andito tayo, panalo na. Nasa ilang meter na ba ang buhay? Pero sigurado ako nasa gitna na tayo. Tumatakbo. Kailangan mo. Huwag dadapa. Pag dumapa, bangon ulit, takbo. And the last is about the life that pleases God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The truth about God, about the Bible, about Christ, about the Holy Spirit, about salvation, about the life that pleases God. Thank you so much, Lord. May the Lord teach us right conviction to our life. From the powerful name of Jesus Christ, Amen. Pastor na pastor. Ano ba, no? Parang nakita ko yung